Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, ay subukin muna natin muli ang ating mga sarili. Tinatawag ko ang pundong ito na ano sa Filipino ang. Simple lamang ang gagawin. May mga ilang English words lang ako na ibibigay at isasalin nyo lamang sa Filipino. Handa na ba? Kung handa na, narito ang unang salita. Sa pagpapatuloy ng ating aralin ay narito ang mga teorya sa pagsasalin ni Alfonso Santiago. Ayon sa kanya, ang pagsasalin ay ang paglilipat sa pagsasalin ng wika ng pinakamalapit na katumbas ng diwa o mensaheng isinasaad sa wikang isinalin. Halaw sa kanyang librong Sining ng Pagsasaling Wika, ay binigyang pahayag niya na ang pagsasaling wika ay isang sining ng pagpapahayag ng isang orihinal na akda nang hindi nababago ang diwa at kaisipang ipinahayag nito tungo sa ibang wika. Bahagi ko lang sa pagbabasa ko lang ng mga ilang teorya, sarami nila ay nagsasalungatan na. Gaya ng halimbawa na ito, a translation must give the words of the original versus a translation must give the idea of the original. Sa isang module sa introduksyon sa pagsasaling wika, ang tawag dyan ay salita laban sa diwa. May tanong doon na dapat bang piliting ang mga salita sa isinasaling teksto ay matumbasan sa sali ng singkahulugang mga salita o baka dapat nang isalin o tumbasan ay ang diwa at hindi mga salita. Pero sa dulo, binigyang paliwanag din naman na walang dapat pagtalunan kasi kung iisipin, ang salita at diwa ay iisa. Kaya naman nagkakaroon ng salita ay upang kumatawan sa mga butil ng kaisipan na nais nating ipahayag sa ating kapwa. Pero para sa akin, bagamat nagsasalungatan yung mga teorya, sa pagsasalin kasi hindi lang naman tayo magbabase sa isang paraan. Nakadepende kasi yon sa isasalin natin. Maaring makapagsalin tayo gamit ang salita sa salita o kaya naman ay mas bibigyang focus natin yung diwa. Gaya nung sinasabi ni Alfonso Santiago. Kaya nagsasalungatan man sila, lahat sila ay magagamit pa rin natin. Bali ang pagtatalakay sa teorya ng pagsasaling wika ni Alfonso Santiago ay tatalakayin pa ng mas malalim ng mga susunod na magrerepresenta. Siguro ay bibigyan ko na lamang ng introduction.
So, ito yung kanyang sining sa pagsasaling wika. Una, basahin muna ng buo ang isasalin upang maunawaan ang pangkalahatang diwang napapaloob dito bago magsimula sa pagsasalin. Kumbaga, bumisita muna tayo doon sa kabuuan ng ating isasalin para hindi pa man natin ito lubos na maunawaan, ay magkaroon na tayo ng ideya kung saan ba ito patungkol. Itala ang mga salitang naiisip mong mahirap tumbasan sa pagsasaling wika. Para lang tong kapag nagbabasa tayo ng mga akdang pampanitikan, bago natin tuluyang basahin yung akda o yung teksto, ay pinapalawak muna natin yung talasalitaan. Bibigyan kahulugan muna natin yung mga mahirap na salita para mahawan natin yung mga maaaring maging sagabal sa ating pagbabasa. Ganon din sa pagsasaling wika. Pangalawa, isagawa ang unang burador ng salin. Alalahaning isalin ang diwa, hindi lang ang mga salita. Sabi nga nila, sa pagsusulat, walang ibang paraan para magsulat kundi ang magsulat. Ganon din sa pagsasalin, walang ibang paraan para magsalin kundi ang magsalin. Ibig ko lang sabihin ay simulan mo agad. Gumawa ka na agad ng draft. Kumbaga, gumawa ka na muna ng pattern o ng sample ng iyong salin. Kasi sa ganung paraan, doon ka rin makakapagsimula ng mismong pinali ng pagsasalin mo eh. Kasi doon ka na makakapag-revisa. Doon mo na makikita ano yung mga mali, ano yung mga pwede mong idagdag, ano pa yung mga kulang. At lagi nating alalahanin na isalin ang diwa, hindi lang ang mga salita. And kapag nakagawa na tayo ng unang burador natin ng pagsasalin, ay magagawa na natin yung pag-e-edit o yung pagkikinis ng ating salin. Babalikan lang natin yung mga sumusunod na maaari nating ayusin pa. Una, kayarian ng pangungusap, pagkakaltas ng mga salita para mas maikli, hindi masyadong mahaba, hindi masyadong paulit-ulit. Pangungusap na malabo ang diwang pahatid. Kung pwedeng palitan natin yung termino para mas maging malinaw ang mga pangungusap. Salitang hindi angkop sa antas na pinagukulan ng salin, gamit ng mga salita, siping at mga pang-ugnay. Ayan, napakahalaga ng pagsasalin kasi sa pamamagitan nito, hindi tayo nananatili sa ating comfort zone. Gaya nga ng sabi ni Dr. Jose Rizal, kung gusto mong malaman ang kultura at tradisyon ng ibang bansa, ng ibang lahi, alamin mo yung kanilang mga akdang pampanitikan. Basahin mo yung kanilang mga kwento, alamin mo yung kanilang mga tula, awitin mo yung kanilang mga awitin, at lahat ng kanilang mga pananaliksik, lahat ng kanilang mga naisulat, ay basahin mo rin. Malalaman mo kung paano sila mag-isip, paano sila mamuhay, matututo ka sa kanila kasi makikita mo, maikukumpara mo yung kultura at tradisyon na meron sa sarili mong bansa at sa ibang mga bansa. At isa ang pagsasalin sa mahalagang sangkap sa pagtuklas ng mga maraming bagay tungkol sa ibang lahi or ibang bansa. At yun lamang, marami pa tayong malalaman tungkol sa pagsasaling wika sa pamamagitan ng iba pang magpepresenta nito. Yun lamang po at maraming salamat.